Quran chapter 2, Surah Al-Baqarah, verse 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ang kahalintulad niya ang mga di naniniwala ay katulad ng isang sumisigaw sa baka o tupa na walang anumang naririnig maliban sa sigaw at tawag na walang anumang naunawaan sa sinasabi sa kanya. Sila ay bingi, pipi at bulag kaya sila ay hindi nakaunawa. Verse 172, O kayong mga naniwala, magsikain kayo mula sa mga mabubuting panustos na aming ipinagkaloob para sa inyo at maging mapagpasalamat sa Allah kung tunay nga na siya ang Diyos na inyong sinasamba. Verse 173, Katotohanan, ang kanyang ipinagbabawal lamang sa inyo ay ang kumain ng laman ng patay na hayop at dugo at laman ng baboy at ang anumang kinatay bilang alay sa iba bukod sa Allah. Ngunit sino mang napilitan na hindi humigit sa kanyang pangangailangan at wala namang layo ng paglabag sa hangganan nito sa makatuwid, hindi isang pagkakasala para sa kanya. Katotohanan ng Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 174, Katotohanan niya ang mga nagtatago ng anumang katotohanang ibinaba o ipinahayag ng Allah sa aklat at ipinagbili ito para sa murang halaga, sila yaong walang anumang kinakain sa loob ng kanilang mga tiyan maliban sa apoy. At sila ay hindi kakausapin ng Allah sa araw ng pagkabuhay na muli at sila ay hindi padadalisayin mula sa kanilang mga kasalanan at para sa kanila isang mahapding parusa. Verse 175, Sila yaong ipinagbili sa kamalian ang halaga ng patnubay at sa parusa ang halaga ng kapatawaran ng Allah. Kaya sila ay sadyang napakamatiisim para sa parusa ng Allah. Verse 176, Yan ang nararapat sa kanila sapagkat ang Allah ay nagbababa o nagpahayag ng aklat ang Quran sa katotohanan at tunay na yaong mga nagkakaiba hinggil sa aklat ng Allah ay nasa matinding pagsasalungatan. Verse 177, Hindi isang bir o pagiging mabuti at matuwid na inyong ibaling ang inyong mga muka sa dakong silangan at kanluran sa pagdarasal, bagkus ang bir o pagiging mabuti at matuwid ay ang paniniwala sa Allah at sa huling araw at sa mga anghel at sa aklat at sa mga propeta at ang pamamahagi ng yaman sa kabila ng pagmamahal dito sa mga kamag-anakan, sa mga ulila at sa mga dukha at sa mga manlalakbay at sa mga humihingi ng tulong at ang pagpapalaya ng mga alipin at ang pagsasagawa ng pagdarasal o sala at ang pagbibigay ng kawanggawa, zaka at sadaka at ang pagpapatupad ng kanilang mga kasunduan, tiwala at pangako kapag sila ay nakipagkasundo at ang pagtitiis sa gitna ng pagkadarahop at malubhang karamdaman sa panahon ng pakikipaglaban. Sila yaong kabilang sa mga makatotohanan at sila yaong mga tunay na natatakot sa Allah. Verse 178, O kayong mga naniwala, itinatagubilin sa inyo ang kisas o batas ng pagkapantay-pantay sa pagpato ng parusa sa kaso o krimen ng pagpatay. Ang malaya para sa malaya, ang alipin para sa alipin at ang babae para sa babae. Ngunit sino man ang nagpaumanhin o nagpatawad sa kanyang kapatid na nakapatay ng ano paman bilang kapalit ng hatol na kamatayan, magkagayon ito ay nararapat na sundan ng magkabilang panig ng mabuting asal sa pagsingil ng kabayaran at pagbayad sa kanya ng kaukulang halaga para sa biktima. Ito ay isang kaluwagan para sa inyo mula sa inyong Panginoon at isang habag. Subalit sino man ang lumabag, magtangkapang patayin ang nakapatay pagkaraan niya ng pagtanggap ng kabayaran para sa kanya isang mahapding parusa. Verse 179, At sa batas ng kisas ay may kaligtasan ng buhay para sa inyo o kayong mga taong nagtataglay ng pangunawa upang sakali kayo ay matakot sa Allah. Verse 180, Tinatagubilin para sa inyo na kapag ang kamatayan ay nalalapit na sa sino man sa inyo at mag-iiwan ng yaman, siya ay nararapat na gumawa ng huling habilin o wasiya para sa mga magulang at malalapit na kamag-anakan ng ayon sa paraang matuwid. Ito ay isang tungkuling iniatang sa mga natatakot sa Allah. Verse 181, Kaya sino man ang magbago nito ng huling habilin pagkaraang ito ay kanyang marinig ang kasalanan ay nakapataw lamang sa mga taong gumawa ng pagbabago nito. Katotohanan ng Allah ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Verse 182, Subalit kung pinangangambahan ng sino man ng ilang pagkakamali o pagkakasala mula sa naghabilin at pagkaraan ay kanyang itinuwid ang kanyang namagitan sa ang anumang namagitan sa kanila sa mga kinaukulan, siya ay hindi nagkasala hinggil dito. Katotohanan ng Allah ay mapagpatawad, ang maawain.
Verse 183, o kayong mga naniwala ang saum o pag-ayuno ay itinatagubilin sa inyo tulad ng itinatagubilin sa mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay matakot sa Allah ng may tunay na pagkatakot sa Kanya. Verse 184, ang pag-ayuno ay para sa itinakdang bilang ng araw, kaya sino man sa inyo ang may karamdaman o sakit na nasa paglalakbay sa buwang ito, magkagayon ang katumbas na bilang ng pag-ayuno ay dapat ding tuparin sa ibang araw bilang kabayaran sa pagliban. At ang mga nakararanas ng kahirapan na may kakayahan namang magbayad ng fidya o kapalit ng di pag-ayuno, sila ay nararapat na magpakain ng isang dukha sa bawat araw, subalit sino man ang gumawa ng kusang kabutihan ng ayon sa kanyang kakayahan, ito ay higit na makabubuti para sa kanya, at ang inyong pag-ayuno ay higit na mainam para sa inyo kung inyo lamang nalalaman ng kahalaga ng kabutihan ito. Verse 185, buwan ng Ramadan ng ipinahayag ang Quran, ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malinaw na katibayan ng patnubay at pamantayan sa pagitan ng wasto at mali, kaya sino man sa inyo ang nakatanaw sa bagong buwan ng Ramadan ay siya ay nararapat na mag-ayuno, at sino man ang may karamdaman o nasa paglalakbay ang katumbas na bilang ng araw ng pag-ayuno sa ibang araw ay dapat tuparin bilang kabayaran ng pagliban. Hangad ng Allah na ito ay gawing magaan para sa inyo, at hindi niya hangaring ito ay gawing mahirap para sa inyo, at hangad niya para sa inyo na buuin ang itinakdang araw ng pag-aayuno at upang inyong dakilain ng Allah para sa anumang kanyang ipinatnubay sa inyo, at upang sakali kayo ay matutong magpasalamat sa Kanya. Verse 186, at kapag ang aking mga alipin ay magtatanong sa iyo, Muhammad, tungkol sa akin, tunay na ako ay malapit sa kanila. Tinutugon ko ang mga panalangin ng bawat dumadalangin kapag siya ay nanalangin sa akin ng walang ibang tagapamagitan. Kaya hayaan silang tumugon sa akin sa pamagitan ng pagsunod at maniwala sa akin upang sakali sila ay mapatnubayan tumahak sa matuwid na landas. Verse 187, ipinahintulot para sa inyo ang pakikipagtalik sa inyong mga asawa sa gabi ng pag-aayuno. Sila ay inyong mga saplot sa katawan at panangga, at kayo ay saplot rin para sa kanila. Nababatid ng Allah na inyong palagi ang dinarayang inyong mga sarili, kaya Kanyang tinanggap ang inyong pagsisisi at kayo ay Kanyang pinatawad sa makatuwid. Ngayon makipag-ugnayan o makipagtalik kayo sa kanila at inyong hanapin ang anumang naitakda ng Allah para sa inyo ang inyong magiging supling, at magsikain kayo at magsiinom hanggang ang puting hibla o sinag ng bukang liwayway ang maging malinaw sa inyo mula sa itim na hibla ng dilim ng gabi. Kaya inyong buuin ang pag-aayuno hanggang sa gabi, pagsapit ng takip silim, at huwag kayong makipag-ugnayan sa kanila sa inyong mga asawa habang kayo ay namamalagi sa masjid para sa pagsamba. Ito ang hangganan ng Allah, kaya sila ay huwag ninyong lalapitan. Ganyang ginagawang malinaw ng Allah ang Kanyang aya, mga alituntunin sa sangkatauhan, upang sakali sila ay matutong matakot sa Kanya. Verse 188, at huwag ninyong kainin ang yaman ng iba sa paraang di makatarungan o ipadala ito bilang suhol sa mga taong may katungkulan upang kayo ay kanilang tulungan kamkami ng isang bahagi ng yaman ng iba sa paraang makasalanan, samantalang inyong nalalaman na ito ay bawal. Verse 189, sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga bagong buwan. Sabihin, ito ay mga panukat ng panahon para sa sangkatauhan at para sa Hajj, at hindi isang bir o pagiging mabuti at matuwid na kayo ay pumasok mula sa likuran ng pamamahay, subalit ang pagiging matuwid ay katangian ng isang may takot sa Allah. Kaya magsipasok kayo sa mga itinalagang pintuan ng mga pamamahay nito at inyong katakutan ng Allah upang sakali kayo ay magtagumpay. Verse 190, at makipaglaban kayo sa landas ng Allah sa mga taong nakikipaglaban o umuusig sa inyo, subalit huwag kayong lumabag sa hangganan. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga taong mapanlabag. Verse 191, at sila mga di naniniwalang nakikipagpatayan laban sa inyo ay inyong pagpapatayin saan man ninyo sila matagpuan, at sila ay inyong itaboy sa puok na kung saan kayo ay kanilang itinaboy. At ang fitna, di makatarungang pag-usig, ay higit na masama kaysa sa pagpatay, at huwag kayong makipaglaban sa kanila sa Masjid al-Haram, ang santuaryo sa Makkah,
hanggang sa sila ay magpatiunang makipaglaban sa inyo roon. Subalit kung sila ay makikipaglaban sa inyo, magkagayon sila ay inyong pagpapatayin. Iyan ang kabayaran para sa mga di naniniwala. Verse 192, ngunit kung sila ay nagsitigil sa kanilang pag-usig sa inyo, magkagayon ng Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 193, at makipaglaban sa kanila hanggang ang fitna o di makatarungang pag-usig ay maglaho at ang relihiyon ng pagsamba ay kilalanin na ito ay para lamang sa Allah. Ngunit kung sila ay magsipagtigil, magkagayon walang dapat na maganap na puot kundi laban sa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 194, ang pakikipaglaban sa sagradong buwan ay para sa nagawang paglabag sa sagradong buwan. At para sa lahat ng mga paglabag ay may kaukulang kisas o batas ng pagkapantay-pantay. Kaya sino man ang sumalakay sa inyo, siya ay inyong salakaying tulad ng kanyang ginawang pananalakay sa inyo, at inyong katakutan ng Allah at inyong alalahanin na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot sa Kanya. Verse 195, at gumugol kayo sa landas ng Allah at huwag ninyong isadlak ang inyong sariling mga kamay tungo sa kapariwaraan sa pamagitan ng pag-iwas o pagkakait. At gumawa kayo ng kabutihan. Tunay na ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabutihan. Verse 196, at inyong buuin ang mga ritual ng Hajj at Umrah para sa Allah, ngunit kung kayo ay nahadlangan ng di maiwasang pangyayari, magkagayon magdala kayo ng anumang madaling kuhanin sa pag-aalay ng hadi o nakatayong hayop, at huwag kayong mag-ahit ng inyong mga ulo hanggang ang hadi ay dumating sa pook ng pagkakatayan. At sino man sa inyo ang may sakit o karamdaman sa bahagi ng kanyang ulo na kailangang ahitin, nararapat na magbigay ng fidya o pamalit o kabayaran sa pamagitan ng pag-ayuno ng 3 araw o magbigay ng kawanggawa. Halimbawa, pagpapakain ng 6 na dukha o ng hadi. At kapag kayo ay nasa ligtas na kalagayan sa makatuwid, sino man ang nagsagawa ng umrah sa mga panahon ng buwan ng Hajj na sinundan ng Hajj, siya ay dapat na mag-alay ng ano pa mang madaling kuhanin na hadi. Ngunit kung sino man ang walang mapagkukunan ay nararapat na mag-ayuno ng 3 araw sa panahon ng Hajj at ng 7 araw kapag nakabalik na sa sariling tahanan. Iyan ay kabuang 10 araw. Ito ay nauukol sa sino man na ang mag-anak ay wala sa kinasasakupan ng Masjid al-Haram, hindi naninirahan sa Makkah. At inyong katakutan ng Allah at inyong alalahanin na ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Verse 197, ang Hajj ay itinakda sa mga kilalang buwan, kaya sino man ang maglayong magsagawa ng Hajj doon sa pamagitan ng pagpasok sa kalagayan ng ihram, magkagayon siya ay hindi dapat makipagtalik sa kanyang asawa. Huwag gumawa ng mga kasalanan o makipagtalo na magdudulot ng away o puot ng panahon sa Hajj. At anumang kabutihan ng inyong gagawin, katiyakan ito ay nababatid ng Allah at gagantimpalaan ng kabutihan, at magdala kayo ng inyong baon para sa inyong paglalakbay. Subalit ang pinakamabuting baon ay ang inyong takwa o pagkatakot sa Allah, at matakot sa akin o kayong mga taong nagtataglay ng pangunawa. Verse 198, hindi isang pagkakasala sa inyo kung kayo ay humanap ng biyaya ng inyong Panginoon sa panahon ng Hajj sa pamagitan ng kalakalan. Subalit kung kayo ay lumisan mula sa kapatagan ng Arafah, inyong alalahanin ng Allah sa pamagitan ng pagbubunyi sa kanyang papuri sa Mash'ar el-Haram. At siya ay inyong alalahanin na kayo ay kanyang pinatnubayan, at katotohanan kayo noon ay dating kabilang sa mga nangaligaw. Ang Mash'ar al-Haram ay ang Musdalifah, isang kilalang lugar na malapit sa Makkah, na kung saan ang mga Hujjaj o nagsasagawa ng Hajj ay tumitigil at nananatili sa lugar na yaon ng magdamagan, natutulog sa lugar na yon o mahabang bahagi ng gabi sa ika-10 araw ng buwan ng Hajj. Verse 199, pagkaraan kayo ay lumisan mula sa pook ng Musdalifah, na kung saan ang lahat ng tao ay lumisan, at kayo ay magsumamo ng kapatawaran sa Allah. Katotohanan ng Allah ay mapagpatawad, ang maawain. Verse 200, kaya kapag inyong nabuang inyong manasik, inyong alalahanin ang Allah tulad ng inyong pag-alala sa inyong mga ninuno o higit pang pag-aalala. Subalit kabilang sa sangkatauhan ay ang nagsasabi at nanalangin, aming Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin sa mundong ito ang yaman at ang
at mga anak, subalit siya ay walang matatamong anumang mabubuting bahagi sa kabilang buhay. Verse 201, at kabilang sa kanila ay isang nagsasabing, aming Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang kabutihan ng mundong ito at kabutihan ng kabilang buhay at iligtas mo po kami sa parusa ng apoy. Verse 202, sila yaong magtatamo ng mabuting bahagi para sa anumang kanilang pinagsumikapan at ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. Verse 203, at inyong alalahanin ng Allah sa loob ng mga itinakdang bilang na araw, ngunit sino man ang nagmamadali para sa kanyang paglisan sa 2 araw, hindi isang pagkakasala sa kanya, at sino man ang magpaliban hanggang sa 3 araw, hindi isang pagkakasala sa kanya para sa sino mang natatakot sa Allah at inyong katakutan ng Allah at inyong alalahanin na sa kanya kayo ay titipunin. Verse 204, at kabilang sa sangkatauhan sa mga mapagkunwari ay isa na ang kanyang pananalita ay maaring makapagbigay kasihan sa iyo sa mundong ito at kanyang tinatawag ang Allah upang saksihan ang anumang nasa kanyang puso, subalit siya ang pinakamalupit sa mga kalaban. Verse 205, at kung siya ay tumalikod sa iyo, siya ay nagsisikap sa kalupaan upang maghasik doon ng katiwalian at maminsala ng mga pananim at ng mga hayupan, at hindi minamahal ng Allah ang katiwalian. Verse 206, at kapag sinasabi sa kanya, matakot ka sa Allah, siya ay hindi tumatalima, bagkus ang pagmamalaki ay naghatid sa kanya ng higit pang kasamaan, kaya sapat na sa kanyang impyerno at sadyang napakasamang puok ng paghihimlayan. Verse 207, at kabilang sa sangkatauhan ay isang nakahandang magbuwis ng sariling buhay upang hanapin ang kasiyahan ng Allah, at ang Allah ay tigib ng kabaitan sa kanyang mga alipin. Verse 208, Verse 208, o kayong mga naniwala, pumasok kayo sa Islam ng lubusan at buong puso, at huwag kayong sumunod sa mga yapak ng Satanas. Katotohanan para sa inyo, siya ay isang hayag na kaaway. Verse 209, at kung kayo ay napalihis pagkaraan na ang malinaw na ayaw, aral o babala ay dumating sa inyo sa makatuwid, dapat ninyong malaman ng Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 210, sila ba ay walang hinihintay maliban na ang Allah ay nararapat na lumapit sa kanila sa mga anino ng mga ulap at maging ang mga anghel? Pagkaraan ng pangyayari o ang kaso ay saka lamang na pagpasyahan, at sa Allah ibabalik ang lahat ng mga pangyayari. Verse 211, tanungin mo ang mga anak ni Israel kung ilang aya, tanda ng katibayan ng aming naipagkaloob sa kanila. At sino mang magpalit o magbago sa pagpapala ng Allah para sa kawalan ng paniniwala, pagkarang ito ay dumating sa kanya, magkagayo ng Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Verse 212, ginawang kaakit-akit ang buhay sa mundong ito para sa mga di naniniwala at kanilang kinukutya yaong mga naniniwala, subalit yaong mga natatakot sa Allah ay nakapaibabaw sa kanila sa mga di naniniwala sa araw ng pagkabuhay na muli, at ang Allah ay nagbibigay ng panusto sa sino mang kanyang nais nang walang pagtutuos o takdang sukat. Verse 213, ang sangkatauhan noon ay isang pamayanan na sumasamba lamang sa Allah bago sila nagkawatak-watak, at ang Allah ay nagpadala ng mga propeta bilang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala, at sa kanila ay binabawi pinahayag ang kasulatan sa katotohanan upang maghatol sa pagitan ng mga tao hinggil sa anumang kanilang ipinagkaiba rito. At walang ipinagkaiba rito sa kasulatan maliban niya ang mga pinagkalooban nito, ang mga Hudyo at Kristiyano. Pagkaraang dumating sa kanila ang mga malinaw na katibayan at nagbunga ng matinding panibugho sa isa't isa. At pinatnubayan ng Allah ang mga naniwala sa katotohanan hinggil sa anumang kanilang pinagkaiba rito sa pamagitan ng kanyang kapahintulutan. At ang Allah ay nagpapatnubay sa sino mang kanyang nais sa isang matuwid na landas. Verse 214, o kaya ba ay nag-akala na kayo ay makapapasok sa paraiso samantalang ang gayong pagsubok ay hindi pa dumating sa inyo, tulad ng pagsubok na dumating sa mga yumaong nauna sa inyo. Sila ay dumanas ng matinding kahirapan at paghihikahos, at sila ay naligalig at maging ang kanilang sugo, at yung mga naniniwalang kasama niya ay nagsabing, kailan kaya darating ang tulong ng Allah? Walang alinlangan, ang tulong ng Allah ay nalalapit na.
Verse 2:15, sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, kung ano ang kanilang dapat gugulin para sa kawang gawa. Sabihin, ano man ang inyong gugulin para sa kabutihan ay nararapat ilaan para sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anakan at sa mga ulila at sa mga dukha at sa mga manlalakbay. At ano man ang inyong ginagawang kabutihan, tunay na ito ay lubos na nababatid ng Allah. Verse 2:16, ang kital o pakikipaglaban ay itinatagubilin sa inyo bagaman ito ay nakamumuhi para sa inyo at maaring inyong kinamumuhian ng isang bagay subalit ito ay nakabubuti para sa inyo at maaring inyong kinalulugdan ng isang bagay subalit ito ay nakasasama para sa inyo. Ang Allah ay nakababatid ng anumang nakabubuti para sa inyo subalit ito ay hindi ninyo lubusang nababatid. Verse 2:17, sila, mga di naniniwala, ay nagtatanong sa iyo tungkol sa sagradong buwan, hinggil sa pakikipaglaban sa landas ng Allah sa loob ng buwang ito. Sabihin, ang pakikipaglaban sa mga buwang ito ay malaking kasalanan, subalit inyong hadlangan ang mga ito sa landas ng Allah. Ang Islam at ang kawalan ng paniniwala sa Kanya at ang pagpigil sa pagtungo sa Masjid al-Haram at ang pagtaboy sa mga mamayan nito ay higit na malalaking kasalanan sa paningin ng Allah kaysa sa pakikipaglaban sa sagradong buwan. At ang fitna o di makatarungang pag-usig ay higit na masama kaysa sa pagpatay, at sila ay patuloy na makikipaglaban sa inyo hanggang kayo ay kanilang mailayo sa inyong relihiyon sa abot ng kanilang kakayanan. At sino man ang sa inyo ay tumiwalag sa kanyang relihiyon at namatay bilang isang di naniniwala, sila yaong ang kanilang mga gawain ay nawala ng kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila yaong mga maniniraan sa apoy. Sila ay mamalagi roon ng walang hanggan. Verse 2:18, katotohanan niya ang mga naniwala at ang mga nagsilikas, Rijla ay hijra o ng ibang bayan ng dahil sa pagmamahal sa Allah at nagpunyagi at nakipaglaban sa landas ng Allah, sila yaong mga umaasa sa habag ng Allah at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 2:19, sila ay magtatanong sa iyo tungkol sa alak at sugal, sabihin sa mga ito ay kaakibat na malaking kasalanan at ilang pakinabang para sa tao, subalit ang kasalanang ibinubungan nito ay nakahihigit kaysa kaunting pakinabang nito, at sila ay nagtatanong kung ano ang dapat kanilang gugulin para sa kawang gawa. Sabihin, anumang labis sa inyong mga pangangailangan katulad ng paglilinaw na ito, ginawang malinaw ng Allah ang kanyang mga batas upang sakali kayo ay makapag-isip. Verse 2:20, sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga ulila, sabihin ang pagpapaunlad o tapat na pangangasiwa para sa kanila ay siyang pinakamabuti, at kung inyong pagsasamahin ang inyong mga gawain at yaman sa kanilang yaman, alalahaning sila ay inyong mga kapatid at ang Allah ay nakababatid kung sino ang mga layo ng kasamaan at kung sino ang may layo ng kabutihan. Kung nais lamang ng Allah kayo ay kanyang magagawang isadlak sa kahirapan, katotohanan ng Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 2:1, at huwag ninyong pakasalan ng mga babaeng nagtatambal o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan hanggang sila ay maniwala sa kaisahan ng Allah. At ang isang naniniwalang babaeng alipin ay higit na mabuti kaysa sa malayang nagtatambal kahit na siya ay inyong naibigan. At huwag kayong magbigay ng kasal para sa inyong mga anak na babae sa mga nagtatambal hanggang sila ay maniwala sa kaisahan ng Allah. At ang isang naniniwalang lalaking alipin ay higit na mabuti kaysa sa isang nagtatambal kahit na siya ay inyong naiibigan. Sila yaong mga nag-aanyaya sa apoy ng impyerno, samantalang ang Allah ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa paraiso at kapatawaran sa pamagitan ng kanyang kapahintulutan, at kanyang ginawang malinaw ang mga aya o babala o aral para sa sangkatauhan upang sakali sila ay matutong makaalaala. Verse 2:22, at sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa regla ng mga kababaihan. Sabihin, ito ay adha. Kaya lumayo kayo, huwag makipagtalik sa mga kababaihang mga asawa sa panahon ng kanilang pagreregla, at sila ay huwag ninyong lalapitan, huwag makipagtalik sa kanila hanggang sila ay maging malinis matapos ang regla at nakapaligo, at kung sila ay naging malinis na, sila ay maaari na ninyong lapitan upang makipagtalik sa bahagi na kung saan ay pinag-utos ng Allah sa inyo. Katotohanan ng Allah ay nagmamahal sa sino mang lagi nang
nagbabalik loob sa kanya sa pagsisisi, at siya ay nagmamahal sa mga nagpapadalisay ng kanilang mga sarili. Verse 2-3, ang inyong mga asawa ay taniman ng binhi para sa inyo, kaya inyong lapitan at makipagtalik sa inyong taniman sa paraang inyong nais, at magbigay ng kabutihan para sa inyong mga sarili at inyong katakutan ng Allah, at inyong alalahanin na siya ay inyong makaharap sa kabilang buhay at nagbigay ng magandang balita sa mga naniniwala. Verse 2-4, at huwag ninyong gawin ang inyong panunumpa sa ngalan ng Allah bilang isang katuwiran upang hadlangan ng paggawa ng kabutihan at takot sa Kanya, at bilang isang paraan ng pakikipagkasundo sa pagitan ng mga tao, at ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Verse 2-5, hindi kayo pananagutin ng Allah sa anumang hindi ninyo sinasadya sa inyong mga panunumpa, ngunit kayo ay Kanyang pananagutin sa anumang hangarin o layong pinagsumikapan ng inyong mga puso, at ang Allah ay mapagpatawad, mapagparaya. Verse 2-6, yung mga sumumpa na sila hindi makikipagtalik sa kanilang mga asawa, sila ay nararapat na maghintay ng 4 na buwan, subalit kung sila ay nagsibalik sa karaniwang ugnayan sa loob ng panahong ito, katotohanan ng Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 2-7, ngunit kung sila ay kapwa magpasya ng paghiwalay o diborsyo, magkagayon katotohanan ng Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Verse 2-8, ang mga hiniwalayang babae ay mananatili sa pag-iintay o di magpapakasal sa iba ng 3 panahon ng pagreregla, at hindi pinahintulot para sa kanila na ikubli ang anumang nilikha ng Allah sa kanilang mga sinapupunan, kung tunay nga na sila ay naniniwala sa Allah at sa huling araw, at ang kanilang mga asawa ay mahigit na karapatang sila ay balikan o kuhaning muli sa panahong ito kung nais silang makipagbalikan, at sila, mga asawang babae, ay may karapatan hinggil sa gastusin, katulad din ng karapatan ng kanilang mga asawa na sila ay sundin at igalang nang ayon sa paraang matuwid, ngunit ang mga kalalakihan ay nakahihigit sa tungkulin sa kanila, at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 2-9, ang kapahintulutan ng diborsyo ay 2 ulit lamang. Pagkaraan nito, siya, ang babae, ay maaring panatilihin bilang asawa ng ayon sa paraang matuwid o tuluyang hiwalayan ng may kabaitan. At hindi pinahihintulutan sa inyong mga lalaki na bawiing muli ang anumang bagay o mahar na inyong ipinagkalob sa kanila, maliban lamang kung ang magkabilang panig, ang mag-asawa ay nangangambang sila ay hindi makatutupad sa mga hangganang itinakda ng Allah, kaya sila ay maaaring sumangguni sa isang tagapamagitan upang sila ay magkasundo. Ngunit kung kayo mga tagapaghukom ay nangangambang silang mag-asawa ay hindi makatutupad sa hangganang itinakda ng Allah sa makatuwid, hindi isang pagkakasala sa sino man sa kanilang dalawa hinggil sa ano pa mang kanyang ibinalik sa kanya sa lalaki bilang kabayaran. Ito ang mga hangganang itinakda ng Allah, kaya huwag ninyong labagin ito, at sino mang lumabag sa mga hangganang itinakda ng Allah sa makatuwid, sila yung mga mapagawa ng kamalian. Verse 2:30, at kung siyang babae ay diniborsyo ng kanyang asawa sa 2 pagkakataon, siyang babae hindi ipinahintulot para sa kanya upang muling pakasalan hanggang pagkaraan upang muling pakasalan Verse 2:30, at kung siyang babae ay diniborsyo ng kanyang asawa sa 2 pagkakataon, siya, ang babae, ay hindi ipinahintulot para sa kanya upang muling pakasalan hanggang pagkaraan lamang na siya, ang babae, ay magpakasal muna sa ibang lalaki. At kung siya, ang babae, ay hiniwalayan ng kanyang kasalukuyang asawa o siya ay nabalo sa ganitong katayuan, hindi isang pagkakasala kung sila babae at ang unang asawa ay magkabalikang muli at magpakasal, kung kanilang inaakala na kanilang mapanatili sa kanilang mga sarili ang itinakdang mga hangganan ng Allah. Ito ang hangganan na itinakda ng Allah na kanyang ginawang malinaw para sa mga mamayang nakaalam. Verse 2:31,
At kung inyong hiniwalayan, diniborsyo ang mga kababaihan at halos malapit nang matupad ang kanilang idda o takdang paghihintay, sila inyong maaring panatilihing muli ng ayon sa paraang matuwid, o sila ay tuluyang bigyang laya ng ayon sa paraang matuwid. Subalit sila ay huwag ninyong panatilihin upang sila ay pasakitan at suwayin laban sa kanilang kalooban. Sino man ang gumawa nito, katiyakan na kanya lamang ginawa ng kamalian ng sarili, at huwag ninyong ituring bilang isang biro ang mga aya o batas ng Allah, at inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo at ang anumang ipinahayag sa inyo mula sa aklatang Quran at karunungan na kanyang ipinaalaala sa inyo, at inyong katakutan ng Allah, at inyong alalahanin ng Allah ay maalam sa lahat ng bagay. Verse 232, at kung inyong hiniwalayan o diniborsyo ang mga kababaihan at kanilang natupad ang takdang idda, sila ay huwag ninyong pigilan sa pagpapakasal muli sa kanilang dating asawa kung sila ay magkasundo sa isa't isa ng ayon sa paraang matuwid. Iyan ay iniatas sa sino man sa inyo na naniniwala sa Allah at sa huling araw. Iyan ay higit na mabuti para sa inyo at higit na dalisay. At ang Allah ay nakababatid ng anumang nakabubuti para sa inyo, at kayo ay hindi nakababatid nito. Verse 233, ang mga ina ay maaaring magpasuso sa kanilang mga anak sa loob ng 2 buong taon. Yan ay para sa kanila na nagnanais na buuin ang takdang panahon ng pagpapasuso. At itinalaga sa ama ng anak na isinilang ang pananagutan sa paggugol ng kanilang panustos at kanilang pananamit ng ayon sa matuwid na kabayaran. Walang tawang pinagpapasa ng higit sa kanyang kakayahan. Walang inang maring magdusa ng di makatarungan para sa kanyang anak, o maging ang ama para sa kanyang anak. At itinalaga sa isang tagapagmana ng yumaong ama ang pananagutan katulad ng pananagutan yaon ng ama. At kung isilang mag-asawa ay kapwa magpasya ng pag-awat sa pagpapasuso sa pamagitan ng kasunduan sa bawat isa at pagkaraan din ng sanggunian, magkagayon ito ay hindi isang pagkakasala para sa kanilang dalawa. At kung kayo ay magpasya na kumuha ng tagapag-alaga na magpapasuso para sa inyong mga anak sa makatuwid, hindi isang pagkakasala para sa inyo kung kayo ay magbayad sa anupamang gastusin ng ayon sa matuwid na kabayaran. At inyong katakutan ng Allah, at inyong alalahanin na nakikita ng Allah ang anumang inyong mga ginagawa. Verse 234, at ang mga lalaking namamatay na kabilang sa inyo at mag-iwan ng mga asawa silang mga asawang babae ay dapat maghintay ng 4 buwan at karagdagang 10 araw kapag kanilang matupad ang kanilang takdang panahon ng paghihintay, hindi isang pagkakasala na kanilang gawin ang anumang pasya para sa kanilang mga sarili. Sila ay maaring mag-asawang muli ng ayon sa paraang matuwid, at ang Allah ay ganap na nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Verse 235, hindi isang pagkakasala sa inyo para sa anumang dituwirang pahiwatig hinggil sa isang alok ng kasal sa mga babae, o para sa anumang inyong inililihim sa inyong mga sarili. Nababatid ng Allah na sila ay nasa inyong alaala o itinatanggi ng inyong mga puso. Subalit sila ay huwag ninyong pangakuan ng palihim maliban sa pagsasabi ng ayon sa maayos na pananalita. At huwag tangkaing ganapin ang kasunduan ng kasal hanggang ang takdang naghihintay ay lubusang naabot. At inyong alalahanin na nababatid ng Allah ang anumang nasa inyong mga sarili. Kaya kayo ay maging maingat sa Kanya, at inyong alalahanin ng Allah ay mapagpatawad, mapagparaya.